Tapos sasabihin, parte po ng freedom of speech, yung ano, yung sinabi ng Vice Presidente yung pagbabantak. Di pwede na palang magbanta kahit sino, ano? Sabihin lang, freedom of speech yun. Di ba? Oh. Oh, ngayon mga kababayan, nasa na ba tayo? Puntahan muna natin yung idol ninyo na si Rodante Marcoleta. Mga DDS, eto, mabuhayan kayo ha. Pero sa ngayon, papaliwanag muna namin ulit sa inyo, no? Kung bakit kinakasuhan si Rodante Marcoleta, no? Doon sa 75 million. Eto ha, yung lagi kong ginagamit na paliwanag ay galing doon sa kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Baka sabihin nyo, Mark, siyempre paliwanag yan ng Office of the Ombudsman. Pero ultimo yung DDS na na lawyer, wala eh. Alam niya na posibleng malaglag ang tuka ni Marcoleta dito sa pag-amin niya eh. Pero dito tayo. Kay Ed Lingaw, mga kababayan, na best friend ni Sangkay Janjan. 25 billion pesos na donasyon. Ayan. Eto nagtatalo-talo. 75 million na donasyon po. Uulitin ko, mga kababayan, kaya naman umabot si Rodante Marcoleta dito sa sitwasyon na ito, natakot, kinabahan, na i-disqualify po. Actually, nakalusot siya doon sa COMELEC. Kasi nga, hindi niya isinulat sa SOSE yung mga pangalan nila defensor na nagbigay sa kanya ng kaperahan. Hindi niya isinulat sa SOSE. So ngayon, ang sabi niya, ay, sandali po, hindi pa naman panahon ng eleksyon niyan, kaya hindi ko sinulat. Lusot. Doon po sa lusot po doon sa COMELEC. Pero, nasilip ng ombudsman. Hindi pa pala panahon ng eleksyon. Bilang congressman, tumatanggap ka ng gift, regalo. Aba, kung 50 milyones pababayan, indirect bribery. Kung lagpas naman 50 milyones, plunder naman. Aray ko po, mga kababayan. Pakinggan natin. Ito. Mainit po yung pagtatalo kung ano ba talaga yung 75 billion pesos na donasyon kay Senador Rodante Marcoleta noong taong 2025. Ito po ba'y campaign donation na pinapayagan ng batas or plunder na hindi? Ang ugat ng problema ay ito. Ayan. Ayan, magkano? 30 million pala yung galing kay Mike Defensor. 25 million doon sa kaibigan ni Mike Defensor na si Joseph Espiritu. 20 million ang galing kay Aristotel Biray para kay Marcoleta. Ayan. Total 75 million, di ba? Malaking halaga na binigay ng grupo ni Mike Defensor kay Marcoleta noong Enero 2025 na pinagsama-sama mo, ang total ay 75 million pesos. Hindi po ito dineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Yun lang. Eto, gusto ko sagutin to. Alam niyo mga didi, sinasagot ko kayo Hindi kagaya nung mga vlogger ninyo. Donation ni Lagdameo, 249 million. Kapalit ay special assistance. Wow! Ayan ang... ngayon, tatanungin muna kita. Nasa anong posisyon si Pangulong Bongbong Marcos kung sakali man na tinanggap nung nag-donate si Lagdameo ng 249 million? Sige nga, paki-explain nga po sa amin. Ano ang posisyon ni Bongbong Marcos na presidente ngayon nung tinanggap yung 249 million kay Lagdameo? Sabihin na natin, December, agahan na natin. Gawin na natin. 2021. Ay, putik na yan. Isang taon na yan, bago mag-eleksyon. Ano ang posisyon ni Bongbong Marcos nung tinanggap yan? Pakisagot nga. Ay, wala. Pribadong mamamayan. Private citizen. Sandy de los Reyes. Pribado. Anong problema? Walang posisyon. Diba? Kaya, yung mga pinambabalan ninyo, mga DDS, iisipin nyo muna. Diba? Isipin nyo, ay, ibabala ko, etong kay Lagdameo.
galing kay Defensor yan eh, di ba? Yan yung ipinopost ni Defensor tapos kinukuha ninyo. Tapos ano sabi doon ni Defensor? Hindi ko sinasabing illegal to. Wala lang, gusto kayong utuin. Para kapag kayong pumunta kayo doon sa mga vlog na ganito, ibabala ninyo. Kaso, anak ng putik naman. Mahina, boss. Eh, hindi mo pa kinumpleto. Lagdameo, sana linagay mo na din dyan si Melquiades Robles dahil isinama ni Mike Defensor yun. Kaso hindi mo binasa. Sinabi ni Mike Defensor, hindi ko sinasabing illegal ito. Para saan lang? Wala lang. Pag pinost ko, kasi uto-uto ang mga DDS, wala na. Nagpaulit-ulit ka na. Donation. Ngayon. Kapalit, Special Assistant for President, plunder talaga. Saan? Saan dyan? Di ba? Ngayon, ang tanong ko, bakit hindi ka pumunta sa Korte Suprema o kung saan pwedeng magkaso sa COMELEC? Kung saan pwedeng magkaso, kasuhan mo si Bongbong Marcos, baka sakali ikaw ang hinihintay. Biruin mo, ilang taon na? Magtatatlong taon na. Di ba? Magtatatlong taon na, napilit sinisira si Pangulong Bongbong Marcos, hanggang ngayon wala pa ding nakakasira. Hanggang ngayon, yung mga parali-rali laban sa kanya, wala pa ding nangyayari. Baka ikaw na ang hinihintay do, Sandy de los Reyes. Kasuhan mo na. Mapapatunayan mo yata na plunder yan. No? At least, kapag ganun, baka ikaw yung sampa ng mga DDS isakay ka doon sa ganyan. Di ba? Sa karosa, ilagay ka sa karosa. Naku, ang superhero natin si Sandy. Bakit? Kasi ni kaso, napatunayan na plunder si Bongbong Marcos. Lapit na. Saan? Baka ngayon nakaupo sa bahay nila yun eh. Lapit nang maupo. Kailan naman? Pwede ba palagpasin muna natin itong impeachment bago mangarap na malapit nang nakaupo? 'Di ba? Nakakatakot ang ganyan, biglang tahimik and buwelta nila malalap. Papapatay yung mga yung mga vlogger na hindi nakasuporta sa kanila. Yun yung buwelta nila. Kami naman, bago naman namin pinasok yung ganitong larangan, alam na namin yung mga kalaban namin. Di ba? Ang tanong, bakit bibigyan ng pera para saan? Sabi ni Gatsby, kahit na pagbibigyan mo ng bilyon yan Nung panahon ng bago election, ano ba si Bongbong Marcos nung mga panahon na yon? Di ba, mga kababayan? 349. Kanina 249. Ngayon 349. Sabi ni Paktay, upo sa inidoro daw ang vice-presidente. Ikaw naman, Santi, mahina. No? Gawin mo, ipunin mo yung iyong mga ebidensya, tapos sabihin mo doon, eto si Bongbong Marcos, napatunayan ko, plunder. Tsaka yung bago mo sabihin na malapit na umupo yung vice-presidente, baka ngayon nando sa bahay nila, nakaupo. Sa pagka-presidente, lagpasan muna natin itong impeachment. Dahil itong impeachment, 3 araw na lang, uumpisahan na. Diba? Doon muna, bago tayo lumakto, ang layo ng 2028 pa No? Ito ilang buwan tatakbo itong impeachment na ito Diyan muna tayo, ha? Okay. Abing Sulit, shoutout sa iyo. Matapos po ang midterm elections, inimbisigan siya ng COMELEC. At itong Marso, pinawalang sala siya ng COMELEC. Sandali, Sandy, makukulong na, malapit na ito. Di ba? Di ba? Si Ryan Geronimo, kasama yata ito doon sa kasama yata si Ryan Geronimo doon sa magja-judge sa impeachment, kaya mababasura daw. Kayo mga DDS, anak ng putik kayo, ang dami niyong alam. Hindi kayo manahimik muna at hintayin. Wala nga kayong alam kung ano ang depensa ng inyong kampo Kagaya ng pagpunta nyo dito, lagi na lang papapatay si Mark Ramos. Lagi na lang
bayaran itong vlogger na ito. Di ba? O tuloy na nga natin to. Bahala kayo dyan. Tinanggap ng COMELEC ang mga argumento ni Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta sa COMELEC, binigay raw ang pera sa kanya bago magsimula yung campaign period. Na totoo naman, January 2025 binigay ang 75 billion pesos. Pero Pebrero 2025 pa o isang buwan pa ang simula ng kampanya. Narinig ninyo. Di ba? O, isang buwan, binigay sa kanya yung pera. Isang buwan, mas maaga bago yung kampanya. Yun yung idinepensa ng idol ninyo, si Marcoleta. Eh di syempre, masayang-masaya siguro yung umuwi ng bahay at natulog nung araw na yun, si Rodante Marcoleta, kasi okay na, lusot na sa COMELEC. Eh kaso, na-realize ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, sandali lang. Eh wala pang eleksyon, tumanggap ng 75 million. Di ba? Yan ang gusto kong mga comment eh. No? Magkano natanggap mo? Bayaran ka rin. Putrick eh. Pwede ba? Baka pwede nyo salungatin yung mga sinasabi ko dito. No? Halata wala kayong argumento, ha? Halatang hindi nyo alam kung paano ipaglaban yung mga iniidolo ninyo. Oh, edi, sabi ng ombudsman, nako, wala pang eleksyon, tinanggap yung 75 million. Oh, tapos sabi, paano mo sasabihin yan na ginamit mo naman talaga sa kampanya mo yan? Sige nga, labas mo yung sose mo. Nilabas yung sose. Walang nakasulat na pangalan. Ni isa. Hindi nakasulat yung pangalan ni, ano pangalan nun? Ni Boss B. O, ni Boss Ngot B. Hindi nakasulat. Yari. O ngayon, paano mo sasabihin sa amin na ginamit mo pa din sa election yan? Nakita niyo yung ipit si Marcoleta talaga.